Nag-deploy na ng team ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police kasunod ng pagpapalabas ng arrest warrant laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang akusado kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Inirekomenda na rin ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft at direct bribery sina Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Saksi si Salima Refran. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. May inilabas ng arrest warrant laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang taga Sunwest Incorporated na pagmamayari ng pamilya ni Ko at taga Department of Public Works and Highways o DPWH. Kaugnay yan ng kasong malversation of public funds through falsification at 2 counts of graft na inihain ng Ombudsman itong Martes sa Sandigan Bayan. Para yan sa umano'y substandard at 289 million pesos na road-like project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nag-anunsyo tungkol sa arrest warrant. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Hindi po ito haka-haka. Hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. Hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Sa impormasyong nakuha ng GMA Integrated News, nakitaan ng Sandigan Bayan 6th Division ng probable cause ang kasong malversation. Dahil lagpas sa 8.8 million pesos na threshold, walang nirekomendang piyansa ang special prosecutor ng Ombudsman. Asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa at kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan, ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Sa isang pahayag, inatasan ng Ombudsman ng law enforcement agencies para ipatupad ang warrants of arrest. Sabi ng PNP, Martes pa may nakapwestong tracker teams para sa mga aarestuhin. At may teams din daw na pupunta sa mga bahay ni Ko. May Interpol Blue Notice na si Ko at dahil may warrant of arrest na, mag-a-apply na ang gobyerno ng Red Notice laban sa dating kongresista. Few days ago, nasa Japan siya. Japan? But he has since left. Hindi wala pa kami information kung saan siya nag-landing from Japan. Okay, pero linawin natin, nung umalis siya ng Pilipinas, nag-US po siya. US po, and then Europe, then Singapore, then Spain, then Portugal, then Japan. We will know po as soon as the immigration authorities all over the world will inform us. Pinag-aaralan din ngayon kung paano mapapabalik sa bansa si Ko dahil base raw sa intel ng DILG, may hawak din si Ko na Portuguese passport. Alam niyo yung golden visa? Oo. I think, we don't know when he applied, but ang alam namin, meron siyang Portuguese passport. If he acquired the passport before the commission of the crime, Portugal will protect him. But if it was after the commission of the crime, ibibigay siya ng Portugal. May diplomatic arrangement na gano'n ng Pilipinas at Portugal? Ang Portugal mismo ay na-rules nila para wala silang fugitives na magtatago sa kanila. Kabilang din sa magiging hakbang ng gobyerno ang pagpapakansela ng Philippine passport ni Ko. Sa ngayon, ayon sa Department of Foreign Affairs, ay wala pa silang natatanggap na kautusan para rito. Bukod sa arrest warrants, naglabas na rin ang whole departure order para sa lahat ng akusado. Nirekomenda na rin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at DPWH na kasuhan ng plunder, graft at direct bribery sina Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Kahong-kahong dokumento ang dinala kanina sa Ombudsman ng ICI at DPWH kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Kasama rito ang hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga kontrata na napunta sa Sunwest Incorporated at Hightone Construction, mga kumpanyang konektado sa dating kongresistang si Ko at sa pamilya nito mula 2016 hanggang 2025. Speaker Martin Romualdez,
siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Nagsumite tayo ng facts at mga dokumento, pero sa aming palagay, merong basihan, no? Para dun sa 3 recommended na kaso. Isinumite rin ang mga testimonya sa Senado. Kabilang ang sa nagpakilalang dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa, na nagsabing nag-deliver siya ng mga maletang may lamang milyong-milyong piso na kickback umano sa mga bahay ni Romualdez noong speaker pa ito at sa bahay ni Ko. Hindi naman kasama sa rekomendasyon ang mga nilabas na video ni Ko dahil hindi ito pinanumpaan. We cannot include statements that are not sworn. That is the most important difference. At yung pong Facebook video ni former Congressman Zaldico, hindi po yun sinumpaan. Humarap noon sa ICI si Congressman Romualdez, pero ang depensa lamang daw nito, assumption of regularity o pag-iisip na tama ang lahat ng nasa national budget at nasunod ang tamang proseso kahit walang patunay. Ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assume regularity, hugas kamay, sa madalit sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oath, tapos hugas kamay. You have a responsibility. Of course. Agad isasalang ng Ombudsman sa fact-finding investigation ang referral na ito ng ICI at DPWH. Bukod sa susuriin ng mga dokumento, magsasagawa rin ng field investigation ng Ombudsman para kumala pa ng ebidensya at palakasin pa ang reklamo. Pag meron silang allegations doon na hindi suportado ng ebidensya, ikakalap muna namin yan para maging basis ng filing. We don't want to file weak cases. The cases have to be properly vetted and prepared. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, pinarating ni Romualdez ang kahandaan daw niyang harapin ang investigasyon ng Ombudsman nang malinis ang konsensya. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity. And again, my conscience remains clear. Ayon pa kay Romualdez, nagtitiwala siyang magsasagawa ang Ombudsman ng patas na investigasyon. It is now with the Ombudsman. I trust in the Ombudsman's impartial and thorough review and evaluation. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Sabi ng kanyang abogado, nasa NCR lang si Romualdez at patuloy raw na ginagampanan ang trabaho bilang kinatawan ng Leyte 1st District. Yes, he's just around. This is just a text message. NCR. Will he continue to attend the sessions? Yes, I think business as usual. He's the representative of Leyte. Sinisika pa naming kunan ng pahayag si Ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.